Naalala ko yung isang organization, isa sa core values nila ay integrity. Core values, integrity. Tapos, dahil hindi malinaw, kulang sa clarity, hindi malinaw kung anong ibig sabihin ng integrity. No? So, itong mga messengers, pag inuutosan silang magpanotaryo, nagkaroon sila ng suki na abogado, no? Na binibigyan sila ng 200 pesos kada panotaryo. No? 200 pesos. Oo, may pang-merienda ang tawag nila, no? Pang-merienda. And one time, yung mga messengers, tatlo sila eh. Yung mga messengers, lahat naka-out. So napilitan ngayon yung admin assistant na magpaano. Pagdating niya doon, binibigyan siya ng 200 pesos. Sabi niya, teka, para saan to? Pang-merienda. Binibigyan ko ng pang-merienda yung mga messengers niya pag pumupunta rito. O di itong si admin assistant, sabi niya labag ito sa ano natin, sa ating patakaran sa sa integrity. Nakakasira ito ng ating integrity. So gumawa ng incident report at pinaimbestigahan. And then dumating yung explanation ng mga messages. So pinatawag ako nung managing director ng company. Bigla siya nagkaroon ng dilema. Ito kasi yung nakalagay sa explanation. Hindi po kasi namin alam na bawal dahil pag Pasko po, yung lahat ng managers may regalo from suppliers. Meron pang palitsyon kapag may birthday galing sa suppliers, di ba? So akala namin okay lang yun. Kasi supplier namin yun, di ba? So sabi nung managing director sa akin, anong gagawin ko? Sabi ko, mag-sorry ka. Dahil na-realize mo na hindi aligned yung ginagawa ng management. You cannot demand integrity from people when you cannot practice it. At yun ang gagawin ko doon sa tatlo. Mag-sorry ka sa tatlo. Kasi you've been a bad example to them. At that or you tanggalin mo sa core values yung integrity. Mag-decide kayo. Sabi niya, siyempre di namin pwedeng, foundation yun, di ba? Di namin pwedeng tanggalin yung core values dun, yung sa core values yung integrity. What we need to do is we need to realign now. Kaya importante yung people are clear what the values mean. Ano yung mga behavioral indicators. Ano yung mahirap gawin pero kailangan nilang gawin. Kasi kung sanay ka na binibigyan ka ng regalo ng vendor, no, binibigyan ka ng regalo ng supplier, and you enjoy it, no, you really appreciate it, and then all of a sudden, bawal na yan. Diba? So, after our conversation on the core values, we need to ask ourselves, ano yung mga behavioral changes that we need to make as leaders in order to align with these values that we're claiming. Okay?